Tinapos ko ang aking pag-aaral. Say goodbye. Ikaw ay walang pinag-iba. Si Fernando Poe Jr., ang maalamat na Pilipinong aktor, at ang mang-aawit na si Nonoy Zuniga, ay nagbahagi ng isang espesyal na koneksyon, kung saan si Nonoy ang isa sa paboritong mang-aawit ni FPJ. Samantala, si Nonoy din ang madalas na kumakanta para sa kanyang mga pelikula, at pinarangalan din siya ng aktor. Ang kanilang pagsasama ay nagpakita ng paggalang sa isa't isa sa pagitan ng mga Filipino entertainment icons, na nauugnay sa pelikula at musika. Natin simulan, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell, para siguraduhin lagi kang updated sa mga susunod nating video. Si Nonoy Zuniga, ay nag-perform sa funeral ni FPJ sa Santo Domingo Church at kinantaang, "Doon Lang." Ang mga awitin din ni Nonoy Zuniga ay ginamit sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. Ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Tunay kaya kong igapos ihip ng hangin. Makita ka mayakap at muli pang mahagan. Ako ay nauulan. Walang masabi kundi kumusta ka? Si Zino Nonoy Zuniga, ay ipinanganak noong May 4, 1954, ay isang kilalang manggagamot ng Pilipinas, at icon ng OPM, Original Filipino Music. Si Nonoy, ay lumaki sa isang pamilyang may interes sa musika. Ang kanyang ama ay isang doktor, si Nonoy ay nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas, at nagpatuloy ng pag-aaral ng medisina sa UST hanggang sa makapagtapos bilang isang doktor, ngunit, nagpas siyang ituloy ang kanyang karera sa musika. Nagsimula siya sa pag-awit sa mga folk house at sa mga simbahan, at kalaunan ay naging bahagi ng Family Birth Control Band. Ang kanyang debut album na Tunay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ay tagal na ako'y nag-isipan. Araw, gabi, nasa isip. Ako Ay Ikaw Rin, ay naging isang malaking tagumpay at nagdala sa kanya ng maraming parangal, kabilang ang Album of the Year sa Awit Awards at Entertainer of the Year sa Aliw Awards. Si Nonoy ay naging biktima ng isang pambobomba noong 1980 na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang kanang binti. Ngayon, siya ay isang aktibong tagapagtaguyod ng mga taong may kapansanan at nakikipagtulungan sa mga organisasyon na naglalayong tulungan ang mga nangangailangan. Si Nonoy ay nagdiwang ng kanyang ika-50 taong karera sa musika, at patuloy na nagpapasaya sa mga tagahanga, sa kanyang isang gabing konsyerto, na may pamagat na Beyond Gold, na ginanap noong ika-5 ng Setyembre taong 2025 sa Newport Performing Arts Theater. Kasama sa kanyang setlist ang mga kanta na kanyang kinakanta, o naririnig mula noong kanyang kabataan hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa kanyang mga stellar guests ay sina Kule Desma at Lani Misalucha. Nagkasama sina Nonoy at Ku noong 1970s, nang rotation sila ng set sa El Camarote Bar sa Holiday Inn, kasama ang kani-kanilang banda, ang Family Birth Control para kay Nonoy, at Ensalada para kay Ku. Kalaunan ay nakilala niya si Lani sa kanyang mga sesyon ng pag-record noong 80s. Ginagawa niya ang mga cover ni Natalie Cole at Mariah Carey noon. Ladies and gentlemen, the pop diva, Ku Ledesma. Thank you po. May nagtatagong sinag sa ulap, hinahinanin ang ulan. Guest din niya ang mga kapwa hitmaker ni Nonoy, na sila Ray Valera at Marcos Sison. Dahil matagal na silang magkakaibigan kaya lagi nandyan sila para sa isa't isa, sumusuporta sa mga concert ng isa't isa. Lalong lumalalim ang kanilang camaraderie, nang magsimula silang gumanap bilang The Hitmakers noong 2003. Kumusta ka na? Nalulungkot
ka rin ba? Sana ay kapiling kita. Okay, sabay. Walang lyrics. Lakat sila'y magaganda. Totoo yun. Mayaman na at sexy pa. Lalo. Matagal nang pinangarap ni Nonoy na makasama sa entablado si Sharon Cuneta, kung saan naka-record siya ng Init sa Magdamag, ang tema ng pelikula ni Loris Guillen noong 1983. Pangarap din niyang makasama si Vilma Santos, na nakasama niya noong 1982 sa pelikulang Never Ever Say Goodbye. Bakit di mo sinabi sa akin na anak mo si Junjun? I don't owe anybody any explanation about my private life. At Regine Velasquez, na muling nag-revive ng kantang Araw-Gabi ni Ryan Cayabyab, na orihinal na ni-record ni Nonoy noong 1985. Biro ang sumulat ng awiting para sa'yo. Para akong isang sira-ulong hilo at lito. Kakantahin din niya ang Basang-Basa sa Ulan, na ni-record niya noong 1981 bago pinasikat ng Aegis ang tune. Matagal na pinag-isipan ni Nonoy ang concert na ito, parang matanda na kasi dahil 50th year, not in showbiz, but in the singing profession. Bagamat nakatapos siya ng medisina, hindi na siya nag-practice pagkatapos maging abala sa pagkanta. Kailangan niyang pumili ng oras. At pinili niya ang larangan ng pagkanta. Noong mga panahong iyon, nasa sangangdaan si Nonoy ng pagkakaroon ng mga konsyerto sa US, kung saan, kikita ka ng dolyar, o pumunta sa iyong klinika para manggamot ng mga pasyente. Ngunit gusto pa rin daw niyan gamutin ng mga tao lalo na kapag sila ay may sakit. Si Nonoy Zuniga ay ikinasal sa non-showbiz na si Grace Marroquet, at nagkaroon sila ng 5 anak. Ayon sa mga ulat, naghiwalay din sila noong 2016 dahil sa ikatlong partido at iba pang minor na mga issue. Sa ngayon, ang kanyang mga anak ay nasa US, at patuloy siyang nagtatrabaho sa musika at nagpe-perform. Habang naghahanda siyang umakyat sa entablado para sa Beyond Gold, nananatiling nagpapasalamat si Nonoy sa kanyang mga tagahanga at kaibigan. Habang naririto sila, mananatili rin ako, sabi niya. Lagi kong sinasabi sa kanila, sana magtagal pa tayo. Magkikita pa tayo sa mas maraming shows. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.